Hello guys, kumusta? So, share ko lang sa inyo, dumating na yung aking license, concealed carry license. Nirenew ko siya, I think, 2 weeks bago mag-birthday ko. So, nag-expire yung license tuwing birthday. I think similar din sa driver's license, ganoon din. Birthday din ang expiration. Pero nakalimutan ko na yung driver's license eh. Pero itong concealed carry license kasi every 5 years. Okay? So, ngayon buksan natin to. Ito yung pinakauna kong license nung 2010. Look at the picture. Yan na sinabit kong picture. So, kung makikita nyo dito sa weight, 175 pa ako. 175 weight. Tinapang ko na yung ibang mga data, yung mga ibang data, no? Pero yung mukha ko, 175. 175 pounds. Okay, ngayon, 190 pounds na ako eh. So, 2010 to. 2010 yung license na to. Dumating kami dito 2009. So, 1 year after, nag-apply na ako ng naka-attend ako ng concealed carry training or class. Tapos yun, nag-apply ako ng concealed carry license. CHL pa tawag nun eh. Concealed Handgun License. Okay, so nag-expire to ng 2010 eh. So 2015, ayan, nakalagay expiry dito pero tinakpan ko na eh. 2015. So nung nag-renew naman ako noong 2015, kita nyo nagpalit din siya ng design. Ito parang black and white na lang eh. Pero yung mukha ko, ganun pa rin. They kept the same picture. No? Hindi kailangan hindi kailangan ng bagong picture, bagong requirements. Parehas yung requirements. So, isang beses lang ako nag-submit ng requirement eh. Requirements pala. No? Ang requirements that time is picture, tapos fingerprinting. Pero yung class ko noon, buong araw yun eh. So buong araw yung training, lecture, tsaka shooting part. Ano ibig sabihin? Kasi ginanap yung concealed carry handgun license class namin sa isang bahay, pilang Pilipino. So puro Pilipino kami, parang yung nag-organize, yung may-ari ng bahay, kasama din sa nag-apply. Tapos yung instructor na lang ang pumunta doon sa bahay. Tapos doon niya ginawa yung classroom part. So ano ibig sabihin? Doon nag-lecture yung trainer, doon nagpa-exam. Tapos nung pupunta na kami, nung kailangan namin ng qualification sa range, nag-drive kami sa pinakamalapit na range, no? Doon sa bahay na yon. I mean, kausap niya na rin siguro yon. Tapos yun, meron kaming oras na nakapila kami doon sa range, yung mga bay. Tapos sasabihin sa'yo, shoot, boom, shoot, boom. So, yun lang. Tapos titignan niya lang yung tama mo. Dapat pasok doon sa required number of hits. Okay? Pagkatapos noon, balik uli kami sa bahay yata. Tapos doon yata siya nagpa-exam, tapos doon na siya nag-sign ng mga papers na pwede namin i-file. So ano nangyari doon? Whole day yon, mula umaga, alas 7 na umaga hanggang gabi, yung concealed carry class namin. So come to 2015, nung nag-renew na ako, nag-iba na yung batas dito sa Texas. Mas gumaan na, half day na lang ang concealed carry class. Half day. So, hindi katulad dati, nung umaga, alas 7 hanggang alas 7 hanggang alas 7 yata yun eh. Tapos, ang pagkakamali ko pa noon, ito pa yun eh, ginamit ko pang qualification ko is, yung gagamitin ko pang concealed carry, which is the Ruger LCP 380, yung maliit. No? Ang nangyari doon, maga yung ganito ko, na maga. Kasi doon sa ilang rounds yung pinutok namin, I think, 50 rounds lang yung pinutok namin, pero namaga yung kamay ko eh. Ganun talaga, pagka maliit ang baril, malakas ang recoil, no? Talagang kinabukasan, magato. So, yun na naalala ko eh. Tapos yun nga, nung 2015 na, nag-renew na lang ako, pero
yung mga ibang magko-concealed carry nun, kukuha ng license ng 2015, mas madali na kasi half day na lang. Meron ng mga binawas sa sa lecture Binawasan na yung lecture hours. So half day tapos ka na. Okay? Yun, nag-renew ako. Ginamit pa rin nila yung same picture ko. Yan pa rin yung picture ko. Yan pa rin, same picture yan. Naging black and white lang. So, tipid sa requirements. Kasi wala, nagbayad na ako. So, ang online pa ang renewal, online. Ano ibig sabihin? Mag-i-email sa'yo ng renewal. Pag kinlik mo yung link, i-check mo lang yon kung ganun pa rin yung address mo, ganyan. Kung wala kang wala ka pa ring record, gano'n. Basta gano'n lang, mga simple na yung mga tanong. Tapos, payment na. Tapos, lagay mo lang yung credit card mo. Tapos, hintay ka na lang uli ng renewal. So, ito na yung renewal ko noong 2015. Black and white. So, ang tagal ko to ginamit, no? Diba? Teka, ba't ang tagal? 2015. Ito, nag-last hanggang 2015. Ito, ang tagal pala ng renewal nito. Kasi 2015 hanggang 2025? Ngayon ako sandali Sandali, expires, nga 2025, ang tagal nito, 10 years to Ano ba ako? Alam ko 3 lang ang license ko 2025, tingnan 2015 hanggang 2025, 10 hindi ko kasi nasikaso yung basta papadalang ka naman kasi pagka malapit na mag-expire. Hindi ko na matandaan yung nito, yung start date nito, pero 2025 nga ang expiry, tagal, sulit na sulit. So, yan, tatandaan nyo, online na lang yung renewal, wala pang requirements, ni-reuse pa yung dati kong picture, ni-reuse yung dati kong fingerprint, kasi hindi naman magbabago yan So, walang hassle talaga yung renewal, kahit saan ka pwede mag-renew. Basta meron kang internet, meron kang pwede sabihin ko sana laptop pero pwede rin sa phone Basta meron kang internet, tapos wifi. Anyway, yan. 2015 hanggang 2025, naging 10 years. Siguro binago nila yung batas. So mas napadali na yun. Mas napaikli na yung qualification. Tapos, mas humaba pa from 5 years to 10 years. Mamaya tingnan natin yung bago. Tapos, nung training ako ng concealed handgun license noong 2010, ang required nila, may requirement pa nun sa batas ng Texas, ang required nila na caliber, pag makikerry ka, hindi ka pwede bumaba sa 380. Ano ibig sabihin? Kung ikaw may 22, gusto mo mag-carry yung 22, hindi ka pwede mag-carry nun. Requirement is dapat 380 and above. Tapos nung 2015 na, nagbago yung batas, tinanggalan nila yung requirement na yon. So, talagang pinapaluwag nila Maluwag na masyado. Kahit anong caliber pwede mo i-carry. Pwede ka mag-carry 22 kung gusto mo. 25 caliber, may 25 caliber dito 32 ACP, gusto mo, sige, bahala ka sa buhay mo. 50 AE, pwede mo i-carry. Basta ang pinaka-minimum dati, 380, tapos tinanggal na yung minimum, kahit anong caliber, pwede mo nung 2010, concealed carry, nung 2015, naging license to carry na siya. Ayun, kita nyo yung pagkakaiba. Ano ibig sabihin yan? Concealed carry to, ginawa na lang license to carry na to. Okay? Hindi na sinabing, tinanggal na yung word na concealed. Kasi inapprove na nung 2013 ata yung open carry law sa Texas, So, pag ikaw may license ka, pwede kang mag-concealed or pwede kang mag-open carry. Okay? Provided na pag may nasalubong kang pulis, sinata ka, dapat ipakita mo yung license mo. Okay? At that time, yung batas nun, pag wala kang concealed carry license, hindi ka pwedeng mag-open carry. Hindi ka rin pwedeng mag-concealed carry. Okay? So, nung na-approve na yung open carry sa Texas, I think 2013, pwede ka mag-open carry, basta dapat palagi mong dala yung license mo para pag hiningi. Okay?
legal ka. Legal yung, so, although maluwag ang, ang batas sa baril dito, meron pa rin mga requirements in place. Tapos, pag ikaw magkikerry ka ng, pag magkikerry ka tama, pag magkikerry ka, no, magsusukbit ka, dapat naka-holster at connected sa belt. Dapat naka-holster at connected sa belt pagka open carry yata. Pag open carry. Tama. Pag open carry, dapat naka-holster. Hindi pwedeng nakasuksok lang sa sa bewang mo or sa pantalon. So dapat naka-holster at naka-belt. Pag concealed carry naman, it's concealed. Sabi nga, if it's concealed, nobody will know. Kaya minsan pocket carry, mga ganon. O minsan nagbabag carry din ako. Okay? So, ngayon tignan natin yung bago. Na-late lang yung na-late lang to kasi nung nag-birthday nga ako, ayan. Nag-birthday ako, na-expired na yung license ko. Okay? Pero bago, na-expired nung birthday ko, nung 10. Okay, ito makakasolve sa problema sa sa gun law sa Pilipinas. So yung gun licensing dito, ang namamahala, yun lang, isang civilian agency lang ng gobyerno. So ayan. Ayan, regulatory division lang. Ayan, nakabase sa capital ng Texas, which is sa Austin. Texas Department of Public Safety. Yun. Okay. Tara, buksan natin. Ano na itsura and ano ba ang nakasulat dito. Hindi ko pa nakikita to talaga. Ayun, kabubuksan. Pero alam ko, ito na yung ko kasi kinapa ko, may matigas Okay, basahin natin. Dapat wala kinukuha yung salamin ko. Texas Public of... yung ganda. Ganda ng card. Attached is your new license to carry a handgun. Please check your card very carefully. Okay, if you find errors, please submit. If there are no errors, it is important that you destroy any previous... dapat to, sirain ko pala yun, Hindi ko naman sinisira. Hindi ko sinabasa siguro. Okay, Austin. Yan. Ito lang ang ang nag-aasikaso, Texas Republic of... Anyway. Okay. So, ganda na ng kaya nagdala ako ng tape Basahin ko muna. Yun yung pangalan ko, yun yung license. Ano expiry date nito? 2030. So every 5 years pa rin. Siguro meron akong license na nawawala. Hindi ko na napansin. Nung 20 ba't ganun? 2030. Yeah, 2030 ang expiry nito. Pero kita nyo, iba rin yung kulay. Iba yung, kaya nag-prepare ako ng pantakip Iba yung design. Ice brown, updated na rin yung weight ko, 190 pounds. Tapos may security features. 190 pounds. So, makita nyo, nag-iba sila. Pero yung picture ko, yung pa rin yung picture ko noong 2010. Noong 2010. Yung pa rin yung picture ko. Pero, tas binago lang nila yung kulay nito. Iba na yung kulay para madali makita. So, every renewal, nag-iiba sila ng design para alam kung paso na yung license mo. Isang tingin pa lang paso na. Yan. Texas license to carry handgun. Yan. Pwede na uli ako makabili ng baril. Pero, last time naman, kahit nag-expire license ko, pwede ako makabili ng baril. It's just that, dadaan pa ako sa background check. Pero, pagka meron ka nito, hindi ka na dadaan sa background check. Ano yun? Pagka pirma ko, pwede ko na iuwi yung baril. Bakit? Kasi binackground check ka na nito Hindi pwedeng may record ka tapos magkakaroon ka nito. I-revoke agad nila tong license na to. Makikita na yan sa number mo. May number to Tapos naka-tie up to sa driver's license ko. Ano ibig sabihin? Nung
nung nagkaroon ako ng problema sa Ford Expedition ko nung nag-camping kami sa Big Bend, liblib na lugar. Tumirik yung expedition at that time. Tapos may dumating na park ranger. Nung kinuha yung pangalan ko, hindi niya pa nga kinuha yung pangalan ko eh. Niran niya pa lang yung plate number na expedition. Nalaman niya agad na concealed carry, nagko-concealed carry ako. Sabi, hindi ko raw sinabi. Sabi ko, nag-sorry ako um, kasi sabi ko, namumblema ako doon sa kotse, hindi ko alam paano ko aayusin, ganyan. Naintindihan naman niya. Pero, hindi naman yata required na sabihin namin na nagko-concealed carry. Kaso, sa point of view kasi ng law enforcement dito, no, mas maganda alam nila na may baril ka. Kaya naman niya na yung issue about baril kasi sinabi sa akin ng park ranger, kasi hindi mo madadala tong kotse mo. I just want to make sure na hindi mo iiwan dyan yung baril. So, delikado kasi yung lugar eh. Baka daw nakawin lang. Yun lang naman yung purpose niya. So, ayan guys, dumating na yung aking concealed carry. License to carry na pala. Hindi na concealed. Tinanggal na nila yung concealed na word eh. So, license to carry na. Hindi na concealed. It's up to me kung concealed o hindi. And shout out pala sa Florida. Na na sila, open carry state na sila. Pwede na sila mag-open carry. So, lilinawin ko guys, no, yung mga lugar na katulad niyan, Texas or Florida, may option to open carry pero hindi naman talaga kami nag-open carry. It's just that para mawawala yung gray area na baka masita ka, no, dahil sumilip yung baril mo dahil yumuko ka, hindi ka wala na silang pakialam doon kasi open carry nga eh. Para sa akin, maganda pa rin na nasa yung element of surprise. Maganda nakatago. Okay? Para, may advantage ka. Pero maganda rin kasi yung open carry. Depende sa sitwasyon. Like, pag ako, yun nga, no? Depende sa damit na isusot mo, hindi ka na mamumblema. Kasi dati nung concealed carry pa lang kami dito, iniisip ko palagi yung damit ko, tapos tatanungin ko pa yung anak ko, uy, kita ba? Nagpiprint ba? Yun ang problema, yung printing eh. Nagpiprint ba? Bumabakat ba? Ayan, palagi ko tinatanong sa kanila yon. Kasi baka mamaya, hindi mo nakita. Kasi sa 4 o'clock ako nagsusukbit eh. Yung mga ganon. Tapos sa property ko, nag-open carry ako doon. Tapos dati, naki-join ako sa open carry group na mga Pinoy. Naglakad kami na naka-open carry, wala akong problema, 'di ba? Tapos I think may one time nga nagpunta ako sa Academy Sports and Outdoors, naka-open carry ako eh. Nag-high five pa sa akin yung staff eh. Natuwa pa eh. Tapos mga ganon. Mag-a-adjust ka, depende sa law. So, dapat alam mo yon. Alam mo yung mga requirements and alam mo yung mga prohibitions. Gusto ko linawin is, hindi porket allowed na open carry ka, basta ganun ka na. Kasi may mga requirements pa rin, may mga prohibitions pa rin, may mga limitations pa rin. Like, bawal dalhin sa school, bawal dalhin sa mga government offices, mga ganon. Ano pa ba? Lilinawin ko pa. Dati may nagtanong sa video ko eh. Kasi kumain kami sa isang restaurant nakalagay, no guns allowed. Tinanong ko nag-carry daw ako doon. Sinagot ko, sabi ko, oo. Tapos yung nag-comment, ba't ka nag-ano dyan? Parang hinuhuli ako. Nakalagay doon, no guns allowed, ganyan. Dito guys, pag ikaw may license ka, okay, pwede ka pumasok sa mga nakalagay na no guns allowed. Ang hindi mo lang pwedeng puntahan yung nakalagay yung technical term ng batas, like 30 yard 6 law, ganyan, o 30 yard 7, citing yung talaga yung actual na sulat ng batas. Pero pag sinabing no guns allowed, pwede ka yan. Pwede ka naman, Tapos if ever masita ka nila, nakalagay no guns allowed, lalo na mga private na establishments, hindi nila itatawag ng pulis yan. Uy, may baril dito. Hindi.
iti-trespass ka lang nila. Pagsasabihan ka lang na hindi pwede may baril. So, pwede mo iwan sa kotse mo. Parang yun na yung worst comes to worst. Kaya advantage pa rin talaga yung naka-concealed carry. Kasi if it's concealed, who will know? Wala, hindi mo na malalaman. 'Di ba? So, ayan guys. Shinare ko lang sa inyo yung kahit pa paano meron ako brief idea. Ito ang nag-aasikaso, department lang ng gobyerno. Okay, sa Austin, Texas. Doon yung capital ng Texas eh. Para siguro nabigyan ko kayo ng brief idea paano yung pag-carry dito. So, ang laking problema pa rin sa Pilipinas, yung PTC. Kada barel, isang PTC. 'Di ba? Dito isa lang ang ang license mo. License to carry a handgun lang. Sabihin niyo siguro, bakit yung rifle, wala kasing license eh. Allowed ka dito mag-carry ng rifle. Kaso nga lang, kung makita niyo sa YouTube, na-alarm yung mga tao. Kaya tatawag talaga sila ng police pag naglalakad ka dyan na naka-rifle ka. Pero pag yung mga nag-rally-rally naka-rifle, okay lang yon. Okay? So, ano pa ba yung sasabihin ko? Yung government agency lang ang civilian agency lang naghahawak ng licensing. Tapos ano pa ba? Yan, hopefully nabigyan ko kayo ng idea, no? Kasi usually naman yung Pilipinas nagpa-pattern lang naman ng gun laws sa US. Pati yung mga anti-gun laws, pinapattern din dito no? So, yun yan, no? Oh, ito pa pala, bago ko tapusin, baka nabaltaan nyo na pinasa na recently yung constitutional carry dito sa Texas. Ano yung sabihin ng constitutional carry? Hindi ko na kailangan ng permit, hindi ko na kailangan ng license, pwede ako mag-carry. And yet, pa rin ako, nagla-license. Kasi may advantage. Pagbibili ako ng barel, considered as government ID to, state-issued ID to. Yan ang, pwede ko i-present, tapos, mas madali yung transaction ko pag bibili ako ng barel, wala nang background check, kasi updated pa tong license ko 'di ba? Tapos pwede akong mag-carry sa ibang state, may reciprocity na tinatawag. Hindi ko lang alam kung na-approve na yun sa mga blue states, mga liberal states like California and New York. So, nangyari dyan, pag kami mag-out of state na trip, tinitingnan ko yung dadaanan namin, pinaplat ko. So, pag wala kaming dadaanan na blue state, walang problema. Pero pag may blue state kami pupuntahan, hindi ako dadala ng baril talaga. Mahirap na. Kasi ultimo yung mga police nila, anti-gun din. No? Mga liberal democrats din. Kaya gano'n, just to play safe. Sabi nga, know the laws. Hindi pwede, ignorance of the law excuses no one. Hindi pwedeng sabihin na hindi mo alam So, ayun guys, no? Hopefully, yan, nagkaroon kayo ng idea paano yung hindi concealed ako ng concealed, yung license to carry dito. Ang equivalent sa Pilipinas, permit to carry PTC4, permit to carry firearms outside residence sa Pilipinas. No, which is moronic kasi saan ka nga magkikerry sa inside the residence? Talaga naman outside Anyway, so ayan guys, no? Dahil sa mga kaganapan ngayon ay maaaring mga kaganapan in the future. If you can, carry always, know the law. Dahil hindi natin alam kung kailan puputok ang kaguluhan. Alam mo, uwi ka pa. 'Di ba? So, yan. That's it. See you next time. Bye.